let's say, price action. Ano pa talaga yung price action? Kasi yung ibang trader, price action daw yung dapat matutunan ng traders para marunong bumasa ng market. Pero kung makikita mo naman sa sample ng charting nila, puro indicators and pattern. So for me, hindi rin niya alam literally yung price action. Ano ba yung price action? Price action means sa Tagalog ito is galaw ng price or action ng price. Yan. Ibig sabihin, yung galaw ng price, let's say itong halimbawa natin sa AA16, ah mababasa mo kasi yung galaw ng price, hindi siya sa indicator, no? Hindi mo siya mababasa doon. Hindi mo rin mababasa ang price action sa pattern. That's why hindi na ako, dati kasi gumagamit din ako. Pero ngayon, hindi na ako gumagamit ng mga ganon. Bakit? Kasi, yun, focus na talaga ako sa price action ng market. Literal na price action lang talaga. So, paano malalaman na na marunong kang bumasa ng price action? Saan ba nakikita ang price action? Nakikita talaga ang price action is dito sa mismong candle nila. So, let's say halimbawa itong last current candle na to, ito is nakaset ang time frame ko ng 4 hours. So, meaning, every candle is 4 hours siya, no? So, itong kandila na to, from 8 p.m. kanina to ngayong current time is, ano siya, diyan lang siya naglalaro. Taas baba lang siya dyan. Yan yung tinatawag na price action talaga. Galaw ng price or action ng price or movement ng price. Kaya siya tinatawag na price action because nasa kandila mo siya makikita. So, sa nakikita natin dito sa current candle, malalaman mo yung price action niya. Ano bang price action niya? Nandyan siya sa gitna or parang indecision yung mga trader dito, no? Ibig sabihin nito, yung price is nasa middle siya ng takbo ng current price. Let's say, ang naabot na price niya kanina is itong pinaka-highest dito sa mismong candle lang ha, is 0.11402. Then, ang pinaka-lowest niya is dito. Ang pinaka-lowest na na-hit niya or na naabot niya is 0.10742. Yan yung price action, no? Pinapakita dito, ano yung pinaka-mataas na price na naabot niya. Then, ano yung pinaka-mababa o lowest price na naabot niya within 4 hours. Yun ang ibig sabihin ng price action. So, mababasa mo ang ang price action sa hindi siya sa kulay, no? Hindi rin siya sa kulay. Let's say, may mga galaw ang market na ganito. Tapos bumaba. Pero green, sa halip na red, 'di ba? Let's say, wag ta. Itong kandila mismo. Ganyan. 'Di ba? Supposed to be pag gumanyan, 'di ba? Ang kandila is red and red, 'di ba? Pero hindi kasi yan nagbibigay sa kulay. Bakit? Sige, explain ko yung sa kulay, no? Bakit siya nagiging red and bakit siya nagiging green? So, mayroon ako dito nakita kanina na example na bumaba si price, this one, pero hindi siya nag-red, 'di ba? Bearish candle tong previous candle na mahaba na to. Then yung sumunod na candle is green, no? Red tapos green. Di ba supposed to be red tapos red then kasi continuous yung price niya pababa. O bakit naging ganun, no? So, sige, explain ko to. Kaya nagkakaroon ng gantong kandila kasi, di ba? Supposed to be red nga siya, di ba? Dahil pababa. Kumbaga, bearish momentum ang pinapakita niya, no? Sabihin pabagsak. So, bakit kaya green? Baka sabihin niyo, kasi green na yung mga sumunod or indication na yun na pababa. Yes, indication na yun ng pataas. Okay. Oh, indication na nga yun ng pataas. Pero ang pinupunto ko is bakit red? Kasi, ito explain ko. Yung bottom price kasi na naabot nitong red candle na mahaba nito is
kumbaga, before siya mag-close, let's say, 2 minutes na lang or 1 minute na lang bago siya mag-close. Ito na yung pinaka-bottom na naabot niyang price, this one. So, dyan na yung price na pinaka-bottom niyang ginagalaw nung magko-close na yung 4-hour candle. So, kung saan siya nag-close, siyempre, yung next candle is doon mag-open. So, kung sa bottom siya nag-open, 'di ba? Supposed to be dapat doon siya, ay kung sa bottom siya nag-close, sa bottom din siya mag-open. So, doon siya nag-open, no? Pero, naging green siya. Ito, ang explanation nito. Naging green yung candle kasi, umangat muna yung price niyan, kaya naging green, no? Hindi muna siya bumaba dito, no? Pagka-open ng next candle na to, itong green, hindi agad bumaba ng ganito yung price. Hindi siya gumanto. No, saan siya muna pumunta? Doon sa taas. Then muna siya pumunta. So, paangat yung price. Kaya naging green candle siya. Ito yung pinaka-highest price na naabot niya within that hour. Then, bumagsak ulit yan. Tapos, dito yung pinaka-lowest price na naabot niya within that hour. Then, bago siya mag-close, umangat na ulit yung price niya. Doon, bumalik siya sa original na opening price na kanina, then dito siya nag-close sa taas. So, green candle talaga siyang matuturing. So, dito siya nag-close yung 4-hour candle niya, then dito naman nag-open yung next candle na sumunod sa kanya. This one, dito. Yan, dito. So, ganun din, same. Bakit siya naging green is gumanon muna yung price niyan. Then, yun ang pinaka-highest price na nakuha. Then, bumalik. Ito yung pinaka-lowest price within that hour. Then, bumalik ulit. Doon siya nag-close. Then doon din siya mag-open sa next candle. Then, same scenario din. Ganun, umangat din yung price. So, green talaga yung magiging candle niyan. Tapos, yun yung pinaka-highest price na naabot within that hour. Then, bumaba. Itong pinaka-lowest price. Hindi siya magre-red kung ganito, no? Kasi, ganito kasi yan. Kung saan siya nag-close at doon siya nag-open at umangat yung price, ang kandila niyan is magiging green. Ang mangyayari nito, kung dito siya nag-close, dito siya mag-open, tapos, bumagsak muna siyang ganon, ang magiging kulay ng kandila nito is red. Kaya lang, sa scenario nito, pag close niya dito, then nag-open siya dito, umangat muna si price kasi niya kaya siya naging green, no? Tapos hinit niya tong area na to. Tapos bumagsak siya, hinit niya yung area nito pinaka-lowest. Then umangat ulit siya. Okay? Saan siya nag-close? Dito siya nag-close sa taas. Okay? Tapos dito rin siya nag-open. Ayan, katulad niyan. Nag-open siya sa taas, 'di ba? Sa high. Hindi siya sa bottom, sa high siya nag-open. Yung next candle, siyempre, ay nag-close. Ang next candle is dun din sa highest siya or sa higher area siya nag-open, hindi siya umangat, no? Kasi kung umangat, ang magiging color ng candle is green pa rin. So, ang ginawa niya, pag-open niya dito, yan, next 4 hours ulit ito, 4-hour candle ulit ito, another 4 hour, bumagsak yung price niya dito. Yan. Ito yung pinaka-lowest price na naabot. Then, umangat. Diba, red siya kasi from dun sa taas, bumagsak kasi siya, no? Hindi yun ang niya kinuha. Bumagsak muna yan, gumanyan. Tapos naglaro doon, bumagsak, no? Tapos dito siya nag-close. The next candles, magiging green ulit. Katulad niyan, mas mababa yung candle na to, pero green siya. Ibig sabihin, dito siya nag-close, dito siya nag-open din, umangat muna yung price, no? Kasi kung dito, katulad nung sinabi ko kanina, kung dito siya nag-close, dito siya mag-open, no? Tapos bumagsak, red yung magiging candle nun, no? So, yun. Sana naintindihan nyo. Ganon magbasa ng price action talaga. Sa candle siya nakikita, no? Hindi mo kasi makikita yung galaw ng price niya sa mga indicators at kung ano-ano pa, no? Mismo sa kandila lang. Doon na yun. Hindi mo na need kailangan pang tumingin sa mga indicator para malaman ng price action, no? So, yun lang. Kasi may nagtanong nito sa sa red. Bakit may pababang red? May pababang green, tapos may pataas na red. Yun na, in-explain ko na. Depende kasi yan kung saan siya nag-close and then nag-open din saan yung price action nung
kandila, no? Katulad nito, itong current candle na to. Ayan, 'di ba? Tulad nito. Dito siya nag-close sa actually bottom to no? Tapos bumagsak siyang ganyan. So ang price kasi ganito, bumaba kasi yan muna. Dito hinit niya muna tong area na to, tsaka niya hinit yun sa taas na yun. Kaya nagkaroon ng wick, tapos bumalik ulit siya dito. Ito na yung current price niya. So red candle talaga siya. Kasi galing sa close, nag-open, bumaba. Kung galing sa close, nag-open, tumaas, yun yung mga nagiging green candle. No? Sana malinaw na sa inyo kung bakit nagiging green at nagiging red. Pero, sa price niyan is hindi naman siya nadidetermine na pababa yung price kung red, puro red lahat. Hindi naman yun dun. Hindi naman nakikita yan sa kulay ng kandila. Sa movement talaga ng price niya, kung saan siya papunta. Tulad nito, pababa. So, ang price action niya is pababa. No, hindi ulitin ko, hindi nagma-matter pa anong kulay, no? Kung ano lang yung ginagawa niya, yun na yun. Let's say yan, pababa siya. So, pababa yung price. Huwag niyo masyadong kasing inaano yung kulay. Kasi, pagka pinag-aaralan niyo kasi magbasa ng market, hindi kayo magiging ano na sa kulay. Doon na mismo, sa price niya lang talaga. Yun yung price action na tinatawag. Okay, sana malinaw na po. Thank you.